So welcome back for another video. In this video, pag-uusapan po natin si Pita Cash Loan App na di umano ay legit daw nagbibigay at nag-o-offer po ng kanyang maximum loan amount na 25,000 pesos. Yes po, ganun kalaki. So usually po kasi sa mga loan app, hindi talaga sila nag-o-offer ng maximum loan offer. So kapag mga ganyan po na may maximum amount, so asahan natin na hindi tayo ma-approvean sa ganyang amount. Pero ito si Pita Cash daw po, is nagbibigay daw talaga siya ng kanyang maximum amount po or maximum loan offer na 25,000 pesos. Kaya nga po in this video, aalamin natin dito ano nga ba yung application process niya. Magkano yung interest rate niya, legit ba talaga na maaasahan at marirecommend ba natin itong loan app na ito. So panoorin niyo po ito mula umpisa hanggang dulo para step by step alam niyo kung ano yung mga fill upan dito para makapag-proceed tayo after disbursement, no. And sa mga first time pa lang po sa loan app na ito, huwag niyo na i-try, no. Panoorin niyo muna itong video na ito kung magugustuhan niyo ba siya, kung okay ba siya sa inyo, kung approve siya sa inyo. So anyways, mapunta tayo sa aking Play Store. So type lang natin Pita Cash. So FYI po, si Pita Cash online loan app po is under po siya ni Finance Technology Incorporated, which is SEC registered po ito. And then ito po ha, CIC accredited din po siya. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakapag-avail na ng loan dito. Bayaran niyo talaga yung utang niyo dito kasi nga po nagsasubmit siya sa CIC. So anyways, so itong loan app na ito, nag-update siya. Naka-update lang po ng loan app na ito noong November 2024 lang. So, bagong update pa lang talaga. Kaya ito yung maganda i-review yung mga bagong update na loan app. Kung may mga pagbabago ba or may mga improvements bang nagaganap dito. So, by the way, install na po agad natin itong Pita Cash. So, agad-agad i-allow daw natin itong notifications. And then, we need to enter our mobile phone number here. Agad-agad mobile phone number, diba? So, anyways, continue lang tayo after this. And then, we need to enter the verification code, the 6-digit code. And then, right after this po, we need to create a new PIN, a 6-digit po. And then after this one po, no, agad-agad merong offer dito sa Pita Cash sa kanyang dashboard. So makikita niyo dito, nag-start siya sa 1,000 pesos up to 25,000 pesos. So pipili lang tayo ng amount na gusto natin i-avail dyan. So of course, isagad natin ng 25,000. Titingnan natin kung gaano ba talaga katotoo itong 25,000 maximum loan amount. So click po natin itong take a loan. And then here po, no, I should fill in the details po below. Itong mga to, ID information, personal information, reference, and work information, no, para makapag-apply tayo ng loan dito. So, click lang po natin itong let's go. And then, agad-agad, kailangan natin fill upan yung ating personal information here, which includes our first name, middle name, last name, gender, date of birth, and email. And then, sa baba po is the marital status and the education level. So, kapag na-fill upan na po natin ng personal information na ito, next lang tayo, which is, dito na po tayo sa ID information na nagre-record po siya ng, of course, ng ating ID. Ito nga po pala yung ID types po na nare-require po nila. And here po sa ID information, of course, we need to submit the ID photo po. So, pipicture natin yan and then isa-submit po natin. And then, i-input din po natin yung mga details po ng ID na kailangan po nila. So, after that po, continue lang po tayo. So, we need to fill up our addresses here. So, after this one po, click lang po natin tong continue. And then, next step tayo. So, after this po is the reference information na or the contact information na po. So, nanghihingi lang po sila ng dalawa lang naman. So, provide lang po natin ito and then next po tayo. So, here po, we need to input our work information which is sabi niya dito, main source of income daw. So, pipili lang naman tayo dyan kung saan dyan. And then, fill upan po natin itong mga details sa work information po na kailangan nila. And then, right after that po is the loan purpose naman. So, fill upan natin ito and then describe your loan purpose in few words. So, magta-type po tayo dito kung para saan yung loan natin. And then, nakalagay dito, so, do you have any outstanding loan? So, kapag sinabi mong yes, of course, dahil may mga outstanding loans tayo dito, mag-yes talaga ako dito, no? So, nakalagay dito sa baba, monthly loan obligation. So, mag-i-input tayo dito kung magkano daw yung mga bayarin natin monthly sa ibang loan apps po na na-avail natin. So, i-input lang po natin yan. And dito po sa baba, no, nagre-require din po sila ng ating disbursement channel o withdrawal info po. So, sa disbursement channel po, wala silang ibang ina-accept dito kundi bank accounts lang po. So, hindi sila nag-a-accept dito ng mga e-wallets like GCash, Maya, and etc. So,
So, only bank accounts lang po talaga yung nire-require po nila dito. After this one po, I need to take a photo daw, a selfie verification, I think. So, after this one, wait lang natin. And then, nakalagay dito, let's summarize your application. So, loan summary na po ito. So, agad-agad, ito na yung end line. So, dito na tayo magde-decide kung gusto ba talaga natin mangutang dito. Kasi dito po, meron siyang loan offer po talaga na legit naman talaga na 25,000 pesos. And then, 30 days to pay lang siya. So, anyways, yung details niya is buo ko nga siyang matatanggap na 25,000 pesos. Pero, ang nakakalungkot dito, yung kanyang total amount due is aabot siya ng 41,500 pesos. Oh my G, ang taas. So, naka-discount pa to ha, kasi originally, 49,800 pesos daw ito sa discounted pa. So, nakakaloka. Ang taas. So, kung titingnan mo talaga visually, no, hindi mo pa kinakompute kung magkano yung interest rates nito. Ang taas talaga, guys. So, 25,000 na inutang mo, so ang babayaran mo, 41,500 pesos. So, anyways, compute natin para maliwanagan tayo lahat. So, 41,500 minus natin sa 25,000. Ang kita nila sa atin sa loob ng 30 days or 1 month is 16,500 pesos. Napakalaki. Grabe. So, divide lang natin sa 25,000%, 66% po ang abutin ng interest rate natin dito for 1 month or for 30 days to pay. 66%. So, pag-isipan yung mabuti, guys. Napakataas nito. Though buo siyang matatanggap, pero grabe, lagpas kalahati yung kanyang interest rate dun sa inutang mo. My goodness, napakataas. Anyways, meron pa tayong pagpipilian na loan terms dito, which is 15 days, 20 days, 25 days. And pinakasagad nga po is 30 days to pay. Nandito po sa loan amount po, so pipili lang po tayo dyan ng loan amount po, na desired loan amount po natin. So pinakasagad nga po is 25,000. So pili tayo dyan kung gusto ba natin 1,000 lang, 5,000, 3,000. So pinili ko po yung 1,000 pesos na for 30 days. So ang babayaran ko nga po no, after 1 month po is 1,660 pesos. So clearly po 66% talaga a month siya. Kahit maliit yung amount na i-avail natin, parehas lang sila ng interest rate, which is 66% a month. Grabe naman! So anyways, balik natin sa 25,000 pesos. Nandito sa loan terms, piliin natin tong 15 days to pay lang. Tingnan natin baka mas mababa yung kanyang interest rate na meron daw tayong babayaran sa 15 days na 34,525 for 15 days to pay. So kung kukumputin natin, yan no, ang kikitain po nila sa atin sa loob po ng 15 days is 9,525. 15 days to pay lang yon. So anyways, kukunin natin yung interest rate. So aabot po siya sa loob po ng 15 days na 38.1% for 15 days to pay. Ang taas ng 38.1% sa 15 days kasi kung 15 days times 2, diba 30 days to pay yun. So times 2 tayo is equal to 76.2%. So mas mataas ang interest rate niya pag mas early natin binayaran as early as 15 days. Mas mataas siya. Bongga, napakalong shark. Grabe. So anyways, para makita natin yung loan agreement po, click lang po natin tong continue dito sa may baba. And then lalabas po yung ating disclosure statement. Dito yung ating loan agreement po. So, kayo nang bahalang magbasa niya. Kasi napakahaba din talaga naman basahin itong mga to. Anyways, no, dahil wala naman akong balak mangutang or mag-loan dito. So, hindi ko na siya i-continue. And medyo scary din tong part na to ha. Kasi upon clicking this continue button daw dito sa loan agreement, is wala na daw tayong choice kundi magpo-process na daw yung loan natin. So, pag-isipan nyo, mabuti baka ma-approve kayo or itatry nyo to and ma-approve kayo. Kasi ito pa naman, nagre-report sa CIC, kaya mag-ingat kayong mabuti dito sa loan up po na ito. Kasi hindi po talaga biro na makipagsaparan po sa ganitong loan up na napakataas po talaga ng hinihingi nilang interest rate. And that's it po no. So yan po yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman porket legit siya, nakarehistro siya, license to operate siya, is okay siya and maaasahan talaga siya. So tulad nito, siguro maaasahan natin siya kasi makapag-loan tayo dito. Pero in terms of interest rates talaga, nakakabaon siya ng utang, nakakalubog siya. Kasi biro mo naman 66% for 30 days or for 1 month to pay. Napakalaki nun. Lagpas kalahati ng loan amount mo, yung kanilang kita sa'yo. So, in case hindi mo siya ginamit for business purposes, hindi mo napaikot yung pera, so saan mo kukunin yun? Luging-lugi ka sa interest rates dito. Kaya sa mag-a-attempt pa lang sa loan up na ito, nakita niyo naman yung buong process. Kung ako sa inyo, pag-isipan niyo pong mabuti bago po kayo mag-try sa ganitong loan up. And magsaliksik kayo ng mga reviews pa no, sa mga naka-experience po sa ganitong loan up. Yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video ito. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!